Okay, so good evening po sa lahat. Sa lahat pong narito at sa lahat ng naka-join. Nanay Nita, Ter Janice, nandiyan pala mga bata? Nandiyan lahat pala. Okay, so ngayong gabi dahil every Wednesday mayroon po tayong face-to-face saka irregular na po natin ang face-to-face na prayer meeting. Yon. Local na po ang prayer meeting natin. So yung kayang pumunta dito every Wednesday, yun maganda po pag nandito eh. Okay po, so buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Psalms 37 verse 4. Ito po yung ating pinaka-teksto ngayon mga kapatid. Kung may mga Biblia po kayo sa bahay, ay po din yung buksan. Yun, ito po yung ating pinaka-teksto ngayon. Psalms 37 verse 4, sabi po doon sa King James Version, "Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart." So tayo po ay manalangin, ang mga makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa gabi ito. Sa isa mulit pagkakataon na kami po ay nagkasama sa prayer meeting sa mga narito at sa mga naka-join sa Google Meet. Kayo po ang magpala sa bawat isa po sa amin. Ang mga mensaheng ito ay magbigay po sa amin ng encouragement. Nawa po, alisin mo sa aming kalagitnaan ng mga hadlang. Nawa makapokus kami sa pakikinig upang lalo kaming lumakas sa aming spiritual na buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ngayong gabing ito, mga kapatid, ay ang ating pamagat ng ating pag-aralan, delighting ourselves in the Lord. Yun, yung maging masaya ang ating sarili sa Panginoon. So, pag sinabing delight, ito po ay command. No? Napakaliwanag po yung sabi doon sa verse 7, nang sabi doon sa verse 4, na magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So, utos po ito, no? Command, imperative. So, no choice, no? Ang Kristiyano, wala talagang choice kundi magpakaligaya na maglingkod sa Panginoon. Kasi pag sinabing delight, ang nag-uutos po dito ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ay napakagandang imbitasyon ng ating Diyos sa mga malalim ang relasyon sa Kanya. Kasi kapag hindi malalim ang relasyon natin sa Diyos, hindi natin magagawang maging maligaya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, ang pinaka obligasyon natin o duty or obligation ay yung magpakaligaya sa paglilingkod sa Kanya. Kasi yun po ay papatunay na mayroon po tayong enjoyment sa paglilingkod. Yung tinatawag na nararanasan natin yung presence ng Panginoon, yung promises niya, ano pa, yung purposes ng Diyos. Kasi nai-enjoy natin yung mga, yung presensya, yung pangako, ang daming pangako ng Diyos, na kapag inisa-isa po natin, ay magkakaroon talaga tayo ng kasiyahang maglingkod sa Diyos. So, pag-usapan po natin, yung tinatawag pong understanding delight in the Lord. So, pag sinabing delight in the Lord, to delight in something is to find joy and satisfaction in it. So, pag sinabing delight, ito po, ibig sabihin, nasasatisfied ka doon sa mga promises ng Diyos. So, satisfied na ba tayo, mga kapatid, sa mga pangako ng Diyos? Ang daming pangako kasi kung wala tayong kagalakan, wala tayong nararamdamang kasiyahang maglingkod, yun po ang ibig sabihin, hindi tayo satisfied doon sa mga promises ng Diyos. So, dapat, magtiwala tayo na yung mga pangako ng Diyos ay tutok din at gagawin niya sa kanyang mga anak. So, sabi doon, in the biblical context, delighting in the Lord means more than simply finding joy. Yon, in God's blessing or seeking His hand in times of need. Yun ho ang tinatawag pong joy na mararamdaman ng isang Kristiyano. Ano po yon? Yung makikita natin yung mga maraming blessing ng Panginoon at kapag sa oras ng mga kagipitan, mga trahedya, mayroon tayong nalalapitan na Diyos na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pinababayaan. Kung titingnan nga natin dito sa
Psalms chapter 16, verse 11. Tingnan po natin. Diyan din po yan sa awit. Yun, basa lang po tayo ng mga verses. Sabi doon sa Psalm 16, verse 11, Thou will shew me the path of life, and thy presence is fullness of joy. At thy right hand, there are pleasure forevermore. So sa Tagalog, iyong ituturo sa akin ang lahandas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may kasayahan magpakailanman. So napakagandang verse na ito, mga kapatid, no? Na kapag tayo po ay masayang naglilingkod sa Diyos, nagagalak tayo, ay ituturo sa atin ng Diyos. Ang alin ituturo? Ang landas ng buhay. Nasabi ng psalmist, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may kasayahang magpakailanman. So wala hong puwang sa atin ang kalungkutan, ang discouragement, kasi nga, kung tayo po ay nagagalak maglingkod sa Diyos, ay nandun po yung ating puso na talagang nasasatisfied sa mga promises ng Panginoon o ng Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Siyempre, pag pinag-usapan po yung kagalakan, kasiyahan, yung modern world o yung kasalukuyang mundo, ang pinag-uusapan, ang tinitingnan nila ay ano po, yung tinatawag pong kaligayahan po saan? Sa material na bagay. Yon, material. Material wealth. Pangalawa, yung tinatawag na ma-achieve nila yung kanilang karir o yung kanilang minimiti sa buhay na mga degree. Yun yung kaligayahan. Ano pa? Yung may tinatawag na may offer temporary satisfaction. Yung mga bagay na yan, lalo na yung pangatlo, yung relationship. Tatlo pala yun, no? Material wealth. Pangalawa, yung tinatawag na career, achievement. And number 3, yung relationship. Yung mga bagay na yan, yun yung hinahanap ng mundo. Yan yung hinahanap ng mga makasanlibutan. Yung tatlong yan. Pero tayo mga Kristiyano, ang ating hinahanap ay mabigyan ng karangal at kaluwalhatian at Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sabi po dito, while these things may offer temporary satisfaction, they can never, yun, tanda po natin, they can never fulfill the deep longing of the soul. Kasi ang issue sa ating mga Kristiyano, yung ating kaluluwa, hindi yung laman. Ang nasisiyan po, kapag na-achieve natin yung magkaroon tayo ng material wealth, na-achieve natin yung ating mga karera sa buhay, at nagkaroon tayo ng magandang relationship sa mga tao o nagkaroon tayo ng asawa na mayaman o gwapo, yan po ay tinatawag na temporary satisfaction. They can never fulfill the deep longing of the soul. Hindi makakasagot yan sa tinatawag na longing of the soul. Kaya nga ang sagot ng ating Panginoon dyan, dito sa Matthew chapter 28, verse 11, kapag ang kaluluwa po natin ay nagkakaroon ng tinatawag pong longing, hindi po material ang ino-offer ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin sa Matthew 11, chapter 11, verse 28. Ano po yung sabi po ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi po niya sa verse 28, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yun. Nasaan po yung totoong kapahingahan? Nasa ating Panginoon. Ang sabi niya, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Kung Tagalogin natin, magsiriparito sa akin kayong lahat. Yon, walang exemption. Ang sabi daw ng Panginoon, magseparito sa akin kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Yun ang sabi ng Panginoon. Bakit daw? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.
Yung kaluluwa natin ang kailangang magpahinga. Kasi pag wala na po tayo sa Panginoon, medyo delikado po yan. Ang katawan, kapag napagod, pwedeng itulog. Kapag ang katawan natin nagutom, pwedeng ikain. Kapag ikaw ay nauhaw, Nanay Nita, iinom ka lang, di ba? Pero pag ang kaluluwa ay nagkaroon ng problema, nako, malaking problema talaga yan. So kaya nga, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon. So, yung tinatawag pong tinatawag na direct our focus away from these things and remind us that true delight, joy, and satisfaction come from a relationship with God. Yun yung tinatawag na totoong satisfaction. Ano yung totoong satisfaction? Yung magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Yun. Kaya nga diba yung, kung titingnan natin yung contentment na sinasabi ni Apostol Pablo, dito po sa 1 Timothy, napakasimple lang yung satisfaction o yung contentment na sinasabi ni Apostol Pablo. Tingnan po natin si 1 Timothy chapter 6. Ang sabi po doon sa verse 6, 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Yun po yung pinaka-contentment, yung tinatawag na pagiging maka-Diyos at may kakontentuhan, ito yung napakalaking pakinabang. Yun, malaking pakinabang pala yun. Hindi sa negosyo ang malaking pakinabang, kundi yung pagiging maka-Diyos at may kakontentuhan. Yun po yung pinaka-satisfaction o palaking pakinabang na isang Kristiyano. So, tingnan po natin, emphasize po natin yung word na delight. So, doon sa Psalms 37 verse 4. So, Psalms 37 emphasize an active participation and delighting in the Lord. So, active. So, pag sinabing delight, magpakaligaya, participation po natin yun, mga kapatid. Active po dapat. Yun. Kaya nga tayo nandito, di ba? Kaya nga tayo ay narito sa ating pakikinig kasi bilang buhay, dapat active tayo, nakikipag-participate sa mga gawain ng Panginoon. Sabi doon ulitin nga natin yung Psalms 37, verse 4, sabi po niyang psalmist, yun, napaganda po ito, delight thyself also in the Lord. Yung sarili natin, ang magpapakaligaya. Hindi sa mga anumang bagay sa mundo, kundi magpapakaligaya tayo sa Panginoon. At tapos ang promise ng Panginoon, and He shall give thee the desires of thy heart. Siyempre yung desires natin, hindi ito kukontra sa kalooban ng Diyos. Baka naman ang gusto mo ganito, pero kontra. Tandaan po natin, ang Diyos po ang nagsalita po dito. Ang Diyos po ang nagsabi na delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Ang Diyos po ang nagsalita niyan. Hindi po ang tao. Ibig sabihin, alam ng Diyos na kailangan yung mga taong ito, yung mga anak niya, ay magpakaligay, maglingkod para ibigay ng Diyos yung gusto niya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya makita po natin, sabi doon, this is not a superficial happiness that changes with circumstances, but a profound, yun, tinan po natin, steady joy that grows out of a deep relationship with the Lord. So yung joy ay dapat hindi naka-steady po sa atin. Kasi minsan kapag gumawa tayo ng kasalanan, ng mali, tandaan po natin, mawawala minsan ang joy. Kaya nga sa Psalmist, di ba? Tingnan po natin sa Psalmist 51:5. Tingnan ko lang kung tama yun, 51:5. Check po natin kung tama yung verse. O 11 po yata yon. Tignan natin yung Psalms. Nung nangyari kay David, na nagkarasala po siya. Pa-check po lang na po, Ayun, verse 11 po pala, Tingnan po natin. Sabi doon ng Psalmist, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit through me. Tapos sa verse 12, mapapansin po natin, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy
free spirit. So kapag gumawa tayo ng kasalanan, katulad ni David, ano ang nawala sa kanya? The joy of salvation. Kaya hindi na siya masaya noon. Nung nakasala siya, nung inano niya si Bathsheba, wala na ho siyang kasiyahan na maglingkod sa Panginoon. Pero nagpakumbaba pa rin siya. Hinilin niya sa Diyos na ang sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation. Kaya ang makaka-restore sa atin mga kapatid, kapag tayo ay nasa panahon ng ating kalungkutan, sa panahon ng mga discouragement o kahinaan o kalungkutan o pagkabagsak, tanging Diyos lang po ang pwedeng mag-restore sa atin. Pwedeng nga gamitin ng Diyos yung pangangaral na ito, pwedeng gamitin yung lingkod ng Diyos, pero siya pa rin po talaga ang magre-restore sa mga taong nawala po yung enjoyment sa paglilingkod. Parang dito sa atin, marami na pong kapatiran na wala na po yung enjoyment sa paglilingkod. Ipinagpipray natin, ano pa nga ginagawa natin? Dinadalaw natin, pinapalo up, pero bakit wala pong magandang resulta? Kasi hindi po sa atin, hindi sa kalakasan natin, hindi sa pagpupunyagin natin, kundi sa Diyos na siyang nag-restore ng mga taong nawawala na po sa paglilingkod. So, ano pa? Sabi doon, the psalmist further instruct believers to commit thy way unto the Lord. Yun. Tingnan po kung babalikan po natin yung Psalms 37. Kasunod nung verse 4, ang sabi ng psalmist, tingnan po natin. Verse 5, sabi doon, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sa pagkatagalog, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Yun. Saan daw natin ihabilin yung ating lakad? Sa Panginoon. Sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sabi niyan, tumiwala ka rin naman sa Kanya. Kung ipinagkatiwala natin ang ating lakad sa Diyos, kasunod po nun ay yung pagtitiwala natin sa Kanya. At ano ang kasunod? At Kanyang papangyarihin. Yan ang minsan ang kulang sa atin mga kapatid. Yung tayo'y magkaroon ng ipagkatiwala natin sa Diyos, yung ating mga lakad. At tingnan po natin sa Proverbs. Yun, inuulit din po ito ni King Solomon. Itong Psalms, si David, tatay po nito ni King Solomon. Pero parehas po yung utos ng Diyos kay King Solomon, kay King David at kay King Solomon. Tingnan po natin sa Proverbs 3:5. Anong sabi po doon? Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. Verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So pagkaparehas po yung magtatay na sinabihan ng ating Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na yung mga lakad ipagkakatiwala natin sa Diyos at magtiwala doon sa pinaglagakan natin ng ating mga lakad. Siya pinagkatiwala natin at doon tayo magtitiwala ng lubos. So ano po? The joy found in God is delight in His character. Ano ba yung character ng ating Diyos na makapangyarihan? Yung kanyang wisdom, yung kanyang love. Siyempre, pag sinabing character, yung kanyang wisdom, wala akong makakatulad sa kanyang katangian ng Diyos. He is omniscient God, omnipotent God, He is omnipresent God. Mayroon ba ditong tao, mga kapatid, na nalalaman kung anong nangyayari doon sa North Pole? Mayroon bang taong nakakaalam ng iniisip natin? Wala ho eh. Yun, nakangiti tayo sa isa't isa, nakikita nyo ako, nakikita ko kayo. So, hindi natin alam yung iniisip natin sa isa't isa. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya po ay may angking tinatawag na omniscient God, all-knowing po siya. He is omnipotent God, He is powerful. God is omnipresent. Yung kanyang presensya ay nasa lahat ng mga dako. Kaya walang pwedeng maglihim. Kaya nga, Hebrew 4:13, ano pong sabi ng ating kapatid Apostol Pablo?
sa sulat niya sa mga taga-Hebrew. Tingnan po natin yung talatang ito, mga kapatid. At makikita natin na walang bagay na ililihim sa Diyos. Pwede kang maglihim sa tao. Maglihim ka sa magulang mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa asawa mo. Lahat pang pwede mong paglihiman. Lahat na sinabi, hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, alam ho ng Diyos lahat ng detalye ng buhay natin. Alam ng Diyos yung laman ng puso natin. Alam ng Diyos yung iniisip natin. Hindi mo pa nga ginagawa, alam na ng Diyos yan. Ano po yung sabi niya sa Hebrew chapter 4, verse 13? Neither is there any creator that is not manifest in His sight, but all things, tanda po natin, no? But all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Yun. Lahat ng bagay open sa Panginoon. Kaya kahit maglihim tayo sa ating kapwa, may Diyos na makapangyarihan sa lahat na doon tayo magsusulit. Siya yung magpaparusa sa atin kung mali yung ginagawa natin at kung tama naman, siya yung magpapala sa atin. Tingnan po natin ang Deuteronomy chapter 28 kung gaano tindi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan mo natin Deuteronomy chapter 28. Ito ay habilin ng Diyos sa bayang Israel noong siya panahon na sila po ay naglalakbay. Ano po yung sabi dito, mga kapatid, sa verse 28, Deuteronomy chapter 28. Simulan po natin muna sa verse 1. Sabi doon, it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe. So tandaan po natin, number 1, to observe. Pangalawa, and to do all His commandment which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kano mo patinding promise ng Panginoon ito? Tagalogin nga natin, mga kapatid. Ang sabi doon, at mangyayaring kung ang iyong didinggin, masikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ito ang maganda sa verse 2, mga kapatid. Ito yung promise na dapat panghawakan natin. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin. May kondisyon, mga kapatid, ang material blessing. Ang temporal blessing ay may kondisyon na ang sabi ng Diyos, kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, ano mangyayari? Lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ang ginamit po sa King James, overtake thee. Kumbaga wala ka pa doon sa lugar na pupuntahan mo, nag-iintay na yung blessing. Di ba maganda po yun, mga kapatid? Na wala ka pa doon sa lugar na pupuntahan mo, nag-iintay na ng blessing. Pero kabaliktaran po ito sa mga ayaw sumunod sa Diyos. Dito sa 15, ano po yung sabi ng Panginoon sa bayang Israel? But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all His commandments, and His statutes which I command this day, that all these curses, alam mo yan, mga kapatid, anong darating sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos? Mga sumpa shall come upon thee and overtake thee. Yun, napakahirap po yung ganun, mga kapatid, no? Kaya minsan, hindi na tayo magtataka bakit maraming Kristiyano ang sa halip na i-bless ng Panginoon, nandun sila sa sumpa. Ay bakit to nangyayari yun, mga kapatid? Kasi nga ang sabi po ng Panginoon na kapag ang mga bayang ito, sabi doon, ngunit ang mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo,
sa araw na ito na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ganun mo, hindi lang darating, aabot pa. So, tindi po yung paalala po ng Diyos sa bayang Israel. Kaya yung pagiging maligayang maglingkod sa Panginoon, ito ay nangangahulugan na kilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siyang may gawa ng langit at lupa, siya yung nagligtas sa atin eternally, na God the Father chose us before the foundation of the world. God the Son, He redeemed us from our sin. And God the Holy Spirit, vitally, na binorn again tayo o tinatawag na regeneration o pagiging buhay spiritual. So wala tayong bahagi doon. Ganon kakapangyarihan at Diyos na mga pangyarihan sa lahat, mga kapatid. Siya yung tinatawag po nating Diyos na hindi malapitan. Yon. Hindi siya malapitan kasi nga makapangyarihan po siya. Yon. Nangungusap lang po siya noong during the time sa mga propeta sa pamagitan ng tinig. At saka sa ating kapanahunan ay ano ang sinabi ni Apostol Pablo dito po sa Hebrew chapter 1. Tingnan po natin yung Hebrew, mga kapatid. Sabi doon sa Hebrew chapter 1, God, who at sundry times and in diverse manner spake and time past unto the fathers by the prophets, had in this last day spoken unto us by His Son, whom He had appointed her of all things, by whom also He made the worlds. So, ang Diyos nagsalita sa atin noong unang panahon sa pamagitan ng propeta. Pero sa ating kapanahunan, New Testament o Bagong Tipan, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak, appointed Son. Yun, wala nang lilitaw na appointed Son. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang tanging appointed Son of God. Yun, wala nang iba. Kaya makita natin, mga kapatid, na tayo po bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, tayo po ay dapat nasaan po? Yung tinatawag na enjoyment at magpakasaya sa paglilingkod sa Panginoon dahil yung kanyang karakter, yung kanyang wisdom, yung kanyang pag-ibig ay nagmamanifest mismo sa atin sa ating sa mundong ito. Tingnan po natin sa Jeremiah. Tingnan po natin yung Jeremiah, mga kapatid. Chapter 9. Yan, tsaga-tsaga lang po tayo. Jeremiah chapter 9, kasunod po yan ng Isaiah, Jeremiah. Chapter 9. Yung kung may mga Bible po kayo o kaya electronics Bible, kasi ngayon high-tech na. Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Sabi doon, "Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches." So, Tagalogin nga po natin. Ang ganda ng verse na ito. Hanggang 24. "Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan." Ano pa ho? "Umagmapuriman ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magbapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan." Verse 24, "Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati ng kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katawiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon." Yun. Huwag pala tayong magmalaki, huwag tayong magmayabang, una masabing ako'y matalino, ako'y magaling. Yun. Wala akong magaling, walang matalino, bigay lang po sa atin ng Diyos yan. Kung walang bigay ang Diyos, wala ho tayo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, John 15, tinan po natin, para maraming verses ang ating mabasa. Sabi doon sa John 15:5, sabi doon, "I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing." Pag hiwalay tayo sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, wala ho tayong magagawa. Yon.
Akala natin, madadala natin sa talino, sa yaman, sa ganda, sa kagwapuhan. Hindi ho natin madadala na ganun-ganun lang ang paglilingkod. Ang kailangan po natin ay magkaroon tayo ng humbleness o pagpapakumbaba katulad ng sinasabi ng Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Sabi doon, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which I exercise loving kindness. Yun yung ini-exercise ng Diyos. Ano yung ini-exercise? Loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. Kaya yung totoong pagpapakaligaya sa Panginoon, yung makilala natin ang Diyos, at maunawaan natin yung kanyang daan. Kaya nga nag-aaral tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig, para yung mga salita ng Diyos ay maintindihan po natin. Yan po yun yung katotoong kaligayahan po sa paglilingkod. Sunod po, delighting in God's Word. Yun, ito po, delighting in God's Word. So, paano ba tayo magiging masaya sa kanyang salita? Sabi doon sa Psalmist, chapter 1, verse 2, ano po yung sabi dito, mga kapatid? Awit. Sa Tagalog, Psalms chapter 1, verse 2, sabi doon, but his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Yon. Ang tanong mga kapatid, ano bang binubulay-bulay natin? Baka kung ano-anong binubulay-bulay natin. Baka girlfriend, boyfriend, baka magkaroon ako ng kayamanan. Maglingkod tayo ng katapatan sa Diyos. At ang pangako ng Diyos, di ba? Matthew 6:33. Ang daming pangako ng Diyos na pag iunahan natin ang kalooban ng Diyos, ibibigay lang ng Diyos yung nais ng puso natin ayon sa kanyang kalooban. So, sabi doon, but his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate in night. The Bible, yun, ito yung Bible. The inspired Word of God provides guidance, encouragement. Yun, provides, ano po yung ipino-provide? Guidance, encouragement, correction, and revelation of God. Dito po natin makita sa written Word. Ito yung tinatawag na written word. Iba ito sa tinatawag na living word. Kapag written word, ito po ay nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng encouragement sa mga anak ng Diyos. Sabi doon, as believers, we are called to cherish the scriptures, not merely as a set of rules or teaching, but as a living and active revelation of God's heart. So ito po yung active revelation ng Diyos. Dahil hindi na tayo makakarinig ng tinig ng Diyos na galing sa langit. Dahil wala na pong ganon. Panahon po yun ng lumang tipa na mayroon pong direct revelation. So, tinan po natin. Dito sa sinasabi dito, the more we meditate on His Word, the more we discover the riches of His wisdom, the beauty of His grace, and the deep of His love. Yung pala habang tayo nag-meditate, habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, lalong nadidiscover natin yung yaman ng katalinuhan ng Diyos. Na lalo nating naiintindihan at nalalaman yung kagandahan ng kanyang biyaya kapag lalo palagi tayo nagbabasa. At lalo nating nalalaman yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na kahit tayo ay makasalanan, pinairal pa rin niya yung kanyang habag, yung kanyang biyaya. Kaya kung titignan natin Psalms 119, so tingnan po natin, 119, sabi po doon sa 119, verse 18, open my eyes, that I may behold wondrous things out of my law. Kailan mo, ang gandang verse na ito, mga kapatid. 119. So, Tagalogin nga po natin ang verse na yun, mga kapatid. 119, verse 18.
Ano po yung sabi doon sa verse 18? Idilat mo. Yon, ano yung ididilat? Yon, sabi doon, kala mo yun, no? Sabi doon, idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilas na mga bagay sa iyong kautusan. Hanggat hindi na, ang Diyos din ang nagbumulat sa atin, sa katotohanan. Wala tayong kakayanang ang yung taong yon baguhin o ipaunawa. Diyos din ang nagbubukas ng unawa sa isang mananampalataya para maintindihan yung mga bagay na hindi maintindihan. Kasi pag hindi ang Diyos ang kumilos dyan, hindi ho talaga makakaunawa. Kaya nga tayo mga kapatid, di ba? Preach na lang. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, preach the word of God in season or out of season, correct, rebuke, exhort with all long suffering in doctrine. Yung wala tayong pipiliin panahon, wala tayong pipiliin tao. Baka yan ay pinili ng Ama, pinili ng Diyos. At kahit pa pinili ng Diyos, mayroon tinatawag na practical conversion. Kaya may mga taong kahit pag-aralan mo ngayon, napakatagal, bakit di pa nagbabago? Hindi mo siya iiwasan, kundi pagtsatsagaan mo na pag-aralan ng mabuting balita. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Kaya yun yung goal natin, yan din pinagpipray natin sa kapwa mananampalataya, sa kapwa pastor, na kung sila po ay hindi pa nakakaabot sa katotohanan, nawa ay biyayaan sila ng Diyos. Kaya ako may mga kinakausap ako mga pastor mula sa dito sa Cavite, sa Bardang Norte, sa Mindanao, sa Bisaya, mga katsat ko at yung iba sa Mindanao napuntahan ko. Ano po ang problema nila? Hindi doktrina. Ang problema nila yung practical na buhay, yung practices. At ganoon din po sa atin mga kapatid, minsan ang problema natin hindi yung doktrina. Ang problema natin, yung mga practices natin, hindi natin mabitaw-bitawan. Kumbaga, kargado tayo ng mga karga na katulad ng panahon ni Jonah. Nasa, yung mga karga ay pinagtatapon. Pero hindi pa rin natigil yung bagyo. Bakit to? Yung karga natin, hindi ho kargang material, kundi kargang dito sa puso, yung mga hindi maganda na laman ng ating puso. Ano ba yung mga laman na hindi maganda sa ating mga puso? Sabi ng ating Panginoon dito sa Mark chapter 7 verse 21, ito yung mga karga ng ating puso na dapat nating itapon na. Kasi kung hindi natin itatapon, baka malubog tayo sa kasalanan, malubog tayo sa kamunduhan. Tingnan po natin, Mark chapter 7. Ano po yung sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga kausap dito? Sabi niya sa Matthew chapter 7 verse 21. Sabi doon, for whom within out of the heart of men, yon, sa puso ng tao, proceed evil thoughts. Ano yung nagpo-proceed sa puso? Sa isip, ano yon? Adulteries. Yon, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. Yun po yung gusto ng Diyos na itapon na natin. Yon, may bagahe pa tayo na hindi pa na talaga ipapakawalan. Kaya yung blessing, yung kapayapaan, yung satisfaction ay hindi ho talaga natin mararamdaman. Bakit to? Galam mong ang dami pa nating bagahe. Ano sabi doon? Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Yon. Kaya hindi magandang mag-isip tayo ng masama sa kapwa-tao, lalo na sa kapatiran natin. Ano yun? Ang mga pakikiapid. Yun, kaya nga tayo, ina-advise natin na kapag gustong mag-asawa na. Kaysa naman kayo nagsasama na gumagawa kayo ng hindi maganda. Pakikiapid po yun. Yung mga may asawa, manatili kayong sa inyong asawa, huwag nang mag-extra. Bawal po yun. Ang mga magnanakaw, yun. Dapat tayong Kristiyano, hindi tayo nagdanakaw. Ang mga pagpatay, siyempre yung pagpatay, kapag may sama ng loob ka, dapat alisin mo ito. Dapat
bago maglubog ang araw o maghapon, alisin agad ito. Tapos diba, sabi sa Ephesians 4:26, kung magalit ka pero huwag ka magkasala, daglig pawiin ang galit mo o sama ng loob. Kasi may mga taong masama ang loob ngayon, abat isang taon na masama pa rin ang loob. Kasalanan po yun, mga kapatid. Dapat yung sama ng loob, hinanakit, tampo, galit. Hindi naman sinasabi ng Diyos na huwag kang magalit, huwag kang sumama ang loob. Pero ang sabi ng Biblia, huwag malubugan ng araw ang galit. Dagling pawiin ang galit. Sapagkat, tignan po natin, Matthew 5:23, yung mga taong nagtatanim ng sama ng loob, nagtatanim ng galit at sa puso nila. Ano ang sabi ng Panginoon? Kapag Kristiyano po tayo, ito po yung sabi dito, Matthew chapter 5, verse 23. Sabi doon, therefore, if thou bring thy gift to the altar, and thou rememberest that thou brother had ought against thee, anong gagawin mo? Kapag naalala mo, mayroong against ka sa kapatid mo, leave there thy gift before the altar, and go thy way first, be reconciled to the brother, and then come and offer thy gift. Yun. Galaw, may sama ng loob ko, tapos sasamba ka sa Panginoon. Hindi tatangkapin ng Diyos ang pagsambang ginagawa natin kapag sa puso natin ay may sama ng loob tayo, may hinanakit tayo, may galit tayo sa ating kapatiran. Kailangan i-apply natin yung biblical truth. Kailangan i-apply natin yung process of the Bible para mag-reconcile una sa tao. Kasi pag hindi ka ayos sa tao, paano ka magre-reconcile sa Diyos? Dapat mag-reconcile muna tayo sa ating kapwa na may sama ng loob para maging maayos yung pagsamba sa atin. Ito nga po doon, sasamba pero sabi ng Panginoon, iwan mo muna. Kaya't kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon, magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Importante yung reconciliation bago ka pumunta sa pagsamba. Kasi ang hirap nung maging hipokrito tayo, sumasamba tayo, pero ang totoo nun, hindi tinatanggap ng Diyos yung pagsamba natin. So, lastly, ang panghuli natin, cultivating a heart of delight. Yung paano ba makakultivate yung puso natin para maging masaya tayo maglilingkod sa Panginoon. Tingnan po natin, sabi doon, by nature, siyempre by nature ho talaga, our hearts are inclined toward selfish desire in worldly pursuit. Yung puso natin, naka-incline po yan sa mga worldly desire. Ano po yun? Tingnan po natin yung 1 John chapter 2 verse 16. Sabi doon, for all that is in the world. O, tandaan po natin, the lust of the flesh and the lust of the eye and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yun. Kahit Kristiyano, nangyayari po ito na ang pinapairal yung tinatawag na the lust of the flesh. Ano pa? The lust of the eye. Hindi lahat ng nakikita natin ay gusto ng Diyos. Ano pa? The pride of life. Pag sinabi yung pride of life, ito na nga yung gusto ng Diyos, nilabanan mo pa. Di ba? Pride po yun. Ito na nga yung sinasabi ng Diyos na magbasa ka ng Bible, manalangin, mag-fellowship, pero ikaw naman, nilalabanan mo yung gusto ng Diyos. Di ba pride po yun, mga kapatid? So, para tayo ay ma-overcome natin yung lust of the flesh, lust of the eye, at ano pa, yung pride, ito yung process of cultivating delight in the Lord involve several key practices. Ito yung ipapractice natin sa araw-araw. Number 1 na ipapractice natin is prayer and communication with God. Yun. Kailangan magkaroon tayo ng communication sa Diyos. Magpipray po tayo. Kaya nga sabi ni James, tinan po natin yung James chapter 4, verse 8. Ano po yung sabi ni Santiago po dito? Tinan po natin yung Bible po natin, mga kapatid. James chapter 4, verse 8. Draw nigh to God. Yun. Draw nigh. And He will draw nigh to you. Cleanse your hearts, you sinners. And purify your hearts, you double-minded. Sa Tagalog, magsilapit kayo sa Diyos
at siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Pag sinabing dalawang akala, hindi mo lamang kung anong gusto. Dapat, konkreto yung gusto natin. At ang gusto natin dapat ay yung gusto ng Diyos. Dapat, konkreto. Ito ang gusto ng Diyos, hindi ako mag-aasawa ng unbeliever. Yun, dapat, konkreto yon. Pag nilabanan mo yon, wala namang believer, puro unbeliever, kaya magtitiis na lang ako sa unbeliever. Huwag ka mag-intay ng blessing. Huwag ka mag-intay ng kapayapaan. Dahil proven po sa kasaysayan, at kahit dito sa Cavite, lahat na nag-asawa ng unbeliever, nako, wala yata nakasurvive. Baka 1% lang ang nakasurvive. Baka 50-50 pa yon. So, kaya nga, kapag nilabanan natin ang gusto ng Diyos, mapapariwara tayo. Kasi pag sinabi ng Diyos, yun na yung perfect na kalooban niya. Hindi yun natin dapat nilalabanan yun. So ano sabi doon? Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo na inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin nyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yon. Pangalawa, para malabanan natin yung lust of the flesh, meditation on God's Word. Yon. I-meditate natin bago matulog. Ano ba yung iniisip natin, mga kapatid? Iniisip ba natin yung utang? Iniisip ba natin ano ba yung buhay ko bukas? Ano ba yung kahinat ng aking pamilya? Ano ba yung kahinat ng aking buhay sa mundong ito? Hindi natin isipin yun. Alam na ng Diyos kung anong buhay natin. Siya yung nagpaplano. Ang sabi nga, "In all thy ways acknowledge Him, and He will direct thy paths." Ang sabi po ito sa, tingnan natin yung sunod na talata sa Psalms 77. Tingnan po natin yung Psalms 77 verse 11. Ang gandang verse po ito. 77 ng Psalmist. Ano po yung sabi po ito sa Psalms 77 verse 11? I will remember the works of the Lord. Surely, I will remember the wonders of all. Ano sa Tagalog? Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon, sapagkat alalahanin ko ang mga kabagabagan munang una. Yun. Hirap paggasit sa Tagalog. Yun. So, ibig sabihin, ating iisipin, ano yung iisipin natin mga kapatid? Yung mga salita ng Diyos. Yun, i-meditate natin bago matulog. Yun. Para hindi tayo ma-stress, magkaroon ng anxiety, huwag na tayo mag-isip ng mga problema sa buhay. Ibigay na natin sa Diyos yun. Pag ibinigay mo na, wala ka ng problema. Sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your cares. All. Walang maiiwan. All your cares. Lahat ng problema. Di ba, Nailita? Ibibigay lahat ng problema. Saan ibibigay? Hindi sa kapitbahay, hindi sa asawa mo, hindi sa magulang mo. Ibibigay mo lahat ng problema mo sa Diyos na siyang may kakayanang magbigay ng kalutasan ng ating mga problema. Yon po yon. So, napagkatang verse nito. Bakit to? Recalling God's past faithfulness, we are encouraged to trust Him more fully and find delight in His constant provision and protection. Constant, palagi, na nagbibigay siya ng provision, nagbibigay siya ng protection. Dito sa mundo, wala kang maasahang provision, wala ka rin maasahang protection, dahil temporary lahat ng bagay. Ang Diyos po, 100% makakasiguro tayo ng provision, makakasiguro tayo ng protection. Kahit wala tayong security, dito, baka magkaroon ka ng security, baka siya pampapatay sa'yo eh. So, pangatlo, worship and thanksgiving. Yun, dapat tayo personally nagwo-worship sa Panginoon. Nagpapasalamat, 95. Tingnan po natin, Psalms 95. Yun, malapit na tayo magtapos mga kapatid. Psalms 95, verse 2. Ano po sabi doon? Let us come before His presence with thanksgiving. Yun. And make a joyful noise unto Him with psalms. Magpalapit tayo sa Diyos na may pagpapasalamat. Pang-apat, surrender of our desire.
Ang sabi doon, delighting in the Lord often requires us to surrender our personal ambition, desires, and plans to His will. Kaya ang sabi doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, yung binasa natin kanina, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. Tapos sa verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yun. Lahat, isurrender natin sa Diyos. Wag tayo mag-iwan kahit isa. Dahil yung isang yan, baka tumubo pa yan, lumaki. Matatabunan pa yung iba. Lahat po, isurrender natin sa Diyos. In all thy ways, acknowledge Him. Lastly, ito po yun, the promises of delighting in the Lord. Ito yung concludes with a remarkable promise. Ano yung remarkable promise? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Ano yung sinasuggest dito mga atin? This verse does not suggest that God will give us everything we want, but that as we delight in Him, our desires will align with His will. I-align tayo pa rin doon sa Kanyang kalooban. When we take joy in the Lord, our hearts become attuned to His purposes, and our desires are shaped by His righteous plan. Tandaan po natin, ang Diyos kapag nagplano, makatuwiran po yan. Hindi ho katulad ng plano minsan natin, wala na sa katuwiran. Di ba nainita, no? Minsan yung katuwiran natin, wala na sa katuwiran ng Diyos. Minsan sumasala na. So, last verse po natin, Psalms 84, tinan po natin, verse 11. Dito tayo magtatapos mga kapatid. Anong sabi doon sa 84? Verse 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from them that walk uprightly. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Yun, pag lumakad ka ng matuwid, hindi ipagkakait ng Diyos yung mga mabuting bagay. Kaya anong gagawin natin mga kapatid? Ito lang gagawin natin, lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Delighting ourselves in the Lord is a high calling, one that requires intentionality, trust, and deep commitment to knowing God more intently. Ito yung kailangan natin gawin as a believers of the Lord. So, yun lang po mga kapatid sa gabing ito at nawa na tayo po ay nabusog ng mga salita ng Panginoon. So,